pumasa tayo, magsimula muna tayo, no? At mag-pray muna tayo bago ko basahin itong unang slides, yung unang quotations. Narinig niyo ako? Opo. Okay. Okay lang. So, bago natin umpisahan, no, at basahin itong unang quotations o unang statement ni Brother Branham, ay tayo ay manalangin. O Heavenly Father, we thank you for this day that you given to us. It's a blessing for us na kami ay patuloy na narito kahit na kami, Lord, ay sa online fellowship lang. Ako bilang iyong munting lingkod, Panginoon, ay patuloy na na-inspired na nagagalak sa araw na ito na kapiling ko mga kapatid sa pananampalataya dito sa TNT kahit na kami, Lord, ay in virtual fellowship lang. Malalayo ang aming places na kinaroonan. Maaaring iba ay nag-iisa lang sa kanilang mga tahanan. Ay kami, Lord, ay lubos na nagagalak, Panginoon, sa araw na ito dahil narito ka sa aming oras, Panginoon, at ikaw ay sumasa amin. Nawa, Lord, ang mensaheng ito muli ang magbigay sa amin ng inspiration na pagtaas ng aming pananampalataya. Kaya sa oras ito, Panginoon, ikaw siyang manguna at magayag sa amin sa mga mensahe na aming sasalitain, sa mga mensahe na aming maririnig. Magribig ka sa amin at patuloy mo akong kabahagan, Panginoon. At papurihan ka sa mga nagdaang araw na pag-iingat mo sa amin, proteksyon, at narito kami sa araw nito upang ibalik ang lahat ng papuri at salamat. Ito lahat, Lord, ay sinasamot, dinadalangin namin sa iyo sa dakilat matatakot na pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. God bless. Okay, so let's start, no? At yung scripture natin ay yung pa rin, ano? Yung sa Genesis, na kung saan ay kinausap. Amen. Yung nakarang scripture natin, yun na rin yun. Okay? Ito lang ay part 2 na. So meron akong isang quote na babasahin dito sa message ni Brother Branham na this great servant, Moses. Okay? Dito natin na mabasa yung Moses' life runs in a cycle. So, yung buhay ni Moses dito sa lupa nung siya'y nabubuhay, ito ay tumatakbo ng cycle. At sabi dito ng prophet, runs in a cycle or 3 cycle. Okay, so meron 3 cycle yung time of life ni Moses. Yung una ay yung unang 40 years ni Moses. Yung first 40 years. Then, another 40 years, siya ay 80. Then, another 40 years ay 120. Then, he died. So, yan yung time of life ni Moses dito sa lupa. Nung siya'y nabubuhay. Yan yung Moses life. Okay? So, meron siyang cycle. So, makita natin na kung ikukumpara natin sa cycle of life ng mga tao ngayon ay napakahaba ng 120. Mag-edad ka lang ng second cycle na 80, yun ay blessing na ng Panginoon eh. Pag 80 years old lang tayo, di ba? Yung second cycle. Pero may third cycle si Moses, siya ay 120. Okay, yun ay grabing blessing na ibinigay ng Panginoon. Kaya yung 3 cycles, sabi ng prophet, is just a perfect. Di ba? Because 3 ay 3 is perfection. So yan yung naging buhay ni Moses dito sa lupa. Amen. Meron siyang 3 40 years na ibigay ng Panginoon. So yan ay blessing. Amen. Next slide. Ganon din si Abraham. Meron din tinatawag na Abraham's life. Okay? Yung Abraham's life was dead in him. Yung seed ni Abraham ay patay. Dahil nga si Sarah ay matanda na 90 years old. Si Abraham ay 100 years old. Amen, that time. Kaya sabi dito, Abraham's life was dead in him, his seed.
Now remember, Abraham's seed was dead. Okay? Kasi nga, pareho na silang matanda ni Sarah. Okay, at si Sarah, mga kapatid, ay old woman. Her womb was dead. Okay? At yung time of life ni Sarah ay 90 years old. Kaya makita natin, hindi na pwedeng naturally, medically, ay scientifically, ay imposible na si Sarah, si Abraham, Sarah ay magkaroon ulit ng sarili ng anak. Amen? Kaya yan yung time of life ng tao, ng lalaki at ng babae. Next slide. Then Sarah in herself watched the pollution. Actually, to disbelieve that God would have killed her right there. Kasi logically, naturally, scientifically, ay talagang hindi ka maniniwala na sasabihin na ikaw pa'y magkakaanak, Sarah. Magkakaanak kayo. Kaya si Sarah, sa sarili niya, mga kapatid, ay nagkaroon siya ng disbelief. Okay? At noong time na yon, dahil yung nagsalita na yun, walang iba, Diyos na nagkatawang tao, amen? Sabi niya that God would have killed her right there. Did you know that? And she come out and denied. Tama, dininay niya pa mismo. Abraham, at maging si Abraham, mga kapatid, ay tumawa din. Si Sarah, she laughed up her sleep. In other words, to herself. Hindi niya tinawanan si Elohim. Hindi tumawa siya sa sarili niya. Okay? Now, she never maybe even cracked a smile. Diba? Ngumiti siya. But in her heart, she was kind of laughed a little bit. Yan. Yun yung talagang naging reaksyon ni Sarah nung ito'y sabihin ni Elohim na sila ay magkakaroon ng anak. Na siya ay magbubuntis at magdadalang tao pa. Siya ay she kind of laughed at a little bit. Kaya sabi niya, me, an old woman, 100 years old, 50 years since the menopause time of life. Diba? Ang menopause time of life, usually, ng mga babae, mga kapatid, ay 50. At nung time na yon na sinabi sa kanya ng Panginoon, ang time of life ni Sarah ay 90. So ano na siya? Past menopause na si Sarah. Tapos na siya sa pagme-menopause. 'Di ba? Dahil medically, scientifically, ang menopause ng mga nag-i-start ay sa pagitan ng nasa 45 hanggang 60. Yan. Yan yung mga menopause time ng mga kababaihan. Kapag nag-edad ka na ng 45, 46, o iba maaga pa, 43. So nasa 40s, di ba? Hanggang 50, 60, yan pa yung menopause time ng mga kababaihan. Yan yung time of life ng mga kababaihan. So kailangan, dito rin sa message pala, ay pinangaral ito ng propeta para maunawaan natin din yung time of life ng mga lady, no? Ng mga ating mga asawa, mga kabayan, para lalo yung mga anak ay maunawaan nila yung kanilang mother na kapag ito ay sensitive na, amen, maunawaan nila na dumarating talaga ang time of life nila sa menopause. Amen, menopause time. Kaya si Sarah, mga kapatid, ay post-menopause na siya. Okay, tapos na ang menopause time niya. Okay, kaya nga, hindi makapaniwala si Sarah nung ito'y marinig niya, no, kay Elohim mismo. Amen. Doon sa tent na sinabi kay Abraham na si Sarah ay magbubuntis at magdadalang tao. Kaya tumawa si Sarah sa kanyang sarili. Amen. Kaya nung that time na yan,
ay pwede na siyang patayin ng Diyos. Dahil nagsinungaling na siya. Okay? Dininay niya na siya ay uh, nag-doubt. Amen? Pero dahil kay Abraham, mga kapatid, ay hindi yung ginawa ng Diyos. Amen? At yan yung gusto kong makita natin, no, sa mensahe natin ngayon sa Time of Life, itong menopause time of life ng mga kababaihan, ng mga mother. Para tayo mga husband, yung mga anak ay maunawaan nila kapag ang mga mother nila, mga kapatid ay masyado ng sensitive, masyado ng emotional, ay makita nila na ganun talaga yung cycle ng life. Meron silang cycle of life na tinatawag na menopause time. So, dito, kailangan maunawaan natin ano po itong menopause time. Amen? So, next slide. Merong isang babae dito, mga kapatid, na saan ay na-discern ni Brother Branham. Amen? Sabi niya, the lady, you have complications. You got many things wrong with you. Na-discern niya. One thing, you suffer with a weakness. You have weakness. And you have real weak spells. And then that's been going on for some time. For a number of years. So matagal na nagsasuffer itong babae na to sa tinatawag na weakness. Since you started nung nagsimula siyang menopause time of life. Yan yung gustong ipag-pray, mga kapatid, ng babae. Dahil akala niya may sakit siya. Yan yung naiisip ng mga kababayan na kapag sila ay nasa menopause time na, akala nila meron something wrong sa kanilang katawan na kailangan, parang silang may sakit na kailangan nilang ipagamot. Okay? Pero sabi ng propeta na, sabi niya, since you started into the menopause time of life, you begin to get extremely nervous. So yung mga nasa menopause time of life na, sila pala yung mga extremely nervous na. So nakakaawa ang kalagayan pala ng mga kaabayan, mga kapatid, kapag dumating na sila sa tinatawag na menopause time of life. Kaya dapat yung mga husband, yung buong family ay nauunawaan natin. Kapag dumating na ang ating mga asawa, ang ating mga nanay, sa tinatawag na menopause time of life. Okay? You begin to get extremely nervous before your hair began to turn. Okay? Bago yung yung buhok mo ay magpupumuti na. Okay? And then the great thing that you're interested in though is somebody else. Sino daw? Yung husband. Kaya kung tinuturo to, di lang sa akin, kundi para lahat sa atin. Okay? At maging Sister Claire ay nasa stage na rin ng tinatawag na sa bracket na rin ng menopause time kasi 48 na siya eh. At talagang ino-observe ko, amen, kanyang condition, mga kapatid. Amen. Kaya nung nabasa ako to, dito ko mas higit na naintindihan yung time of life, yung menopause time of life ng mga women. Amen. I believe ito yung ibinigay sa akin na title, no? Na time of life. Okay? Para tayong mga husband, maunawaan natin yung ating mga wife na kung saan nasa menopause time of life na sila. Dahil mas higit na, sabi niya, the great thing that you're interested in though is somebody else. Sino yon? That's your husband. And the great thing that you're interested though is somebody else, that your husband. He's in the hospital. So yung husband niya, nasa hospital daw. Crippled. At you've got a handkerchief there for him, hand it her. Tama? Ito na yung isa nasa prayer service na sila. Okay? Hiningi niya yung handkerchief para ibigay doon sa kanyang asawa.
I pray that you remove the curse and make the man well. Through Jesus Christ's name, don't you doubt. Go on your road and rejoice. Believe with all your heart. Be real, reverent. Keep believing. Don't doubt. Have faith. So, ang gustong ipag-pray pa, hindi yung babae. Tama? Kundi yung husband niya na nasa ospital. Kasi nga, wala namang sakit yung babae, yung lady. Meron siyang complication, pero dahil yon, yung babae pala ay nasa menopause time of life. Ang may sakit talaga, yung kanyang husband. Amen? Next quote. Kaya sabi dito, keep believing, don't doubt, have faith. So, kailangan lang ay magkaroon ng faith talaga. Okay? Dahil hindi mo naman kailangan magpagamot eh. Dahil yan ay part ng cycle of life. Now, dito sa information na to na nakuha natin, ang tanong dito, how do you know if you are past menopause? Sabi dito, sa article na to, menopause marks the permanent end to a person's menstrual cycle, babae. It usually occurs between the ages of 45. Usually, yan ay nagsisimula sa edad na 45 and hanggang 55 years old with an average of age 51. A person is considered to be postmenopausal, okay, after 12 consecutive months without experience period yung menstruation. Okay? So kung isang taon na hindi na dinadatnan yung babae, siya ay past menopause na o post-menopausal stage na siya. Tama? Kapag hindi na siya nakakaranas ng tinatawag na monthly menstruation. Okay? Next. Meron namang perimenopause. Ang ibig sabihin ng perimenopause, yung around menopause. It refers to the time during which your body makes natural transition to menopause. Ito na. Nasa tinatawag ka na around menopause, okay? From 45 hanggang 60. Yan na yung tinatawag na na-experience mo na, nagkakaroon ng natural transition, marking the end of the reproductive years. Perimenopause is also called the menopausal transition. Women start perimenopause at different ages. You may notice signs of progression toward menopause such as yung irregularity ng menstrual. Hindi na regular. Paiba-iba na. Okay? Sometime in your 40s, but some women notice changes as early in their mid-30s. Okay? May mga cases na mid-30s pa lang ay nag-perimenopause na yung babae. Ito yung bumababa na yung level ng estrogen. The main female hormone, yung estrogen hormone, bumababa na. In your body rises and falls unevenly during perimenopause. Your menstrual cycles may lengthen, di ba? Yung menstrual mo, okay, ay lengthen or shorten. And you may begin have menstrual cycle in which your ovaries don't release an egg. You may also experience menopause-like symptoms. Sa mga babae ito, ha? Sa mga babae ito. Such as hot flashes, nakaramdam ka ng init. Sleep problems, di ba? Yung vaginal dryness. Treatments are available to help ease these symptoms. So meron palang treatment dito mga kapatid sa medical para mabawasan yung mga symptoms, di ba? Na tinatawag na sleep problems, yung vaginal dryness at yung hot flashes. Once you've gone through 12 consecutive months without a menstrual period, you officially reach menopause. And the perimenopause period is over. So, kapag 12 consecutive months ka na pala na hindi dinadatnan,
officially na-reach mo na mga kapatid yung post-menopause. Menopause ka na. Okay? Kaya si Sarah mga kapatid ay past menopause na. 90 years old eh. Okay? Next slide. Most women experience menopause between the age of 45 and 55 years as natural part of biological aging. Menopause is caused by the loss of ovarian follicular function and a decline circulating blood estrogen levels. Yan na, bumababa na yung nagdi-decline na yung para-circulate ng blood estrogen levels. The menopausal transition can be gradual, usually beginning with changes in the menstrual cycle. Nagsisimula na magbago na yung menstrual cycle, yung irregular na. Kaya ayon yan sa World Health Organization. Okay, next slide. Yan. So makita nyo dyan, no? Yung estrogen hormone level sa mga kababaihan. Okay? Yung pula, yan yung estrogen level. Kapag yung bumababa na yung estrogen level, deficiency na tawag. Estrogen deficiency, bumababa na. So makita natin dyan, simula nang ikaw ay ang pinakamataas, mga kapatid, na estrogen levels ng mga babae ay nasa age ng 35. Yeah. Ano siya? Complete. Makikita yun sa picture yung pangatlo. Okay? Pag nag-age ka na ng 40, unti-unti na bumababa yung estrogen hormone levels ng mga babaihan. Pag age ng 50, amen, bumababa siya hanggang pag age ng 60 at lalo pagka ikaw ay nag-age ng 80. So wala na talaga. Wala ka ng sexual drive. Wala ka ng desire. Kaya yung reaction ni Sarah, mga kapatid, ay natural reaction in life. Dahil wala na siyang desire. Mababa na yung estrogen hormone levels niya sa edad na 90. Wala na. Diba? Ano ba yung estrogen hormone levels? Okay, next slide. Tingnan natin. Para maunawaan natin yung cycle of life ng mga kababaihan pag sila ay nasa tinatawag na cycle of life of menopause. Ang estrogens daw are group of hormones that play an important role in the normal sexual and reproductive development in women. They are also sex hormones. The woman's ovaries make most estrogen hormones, although the adrenal glands and fat cells also make small amounts of the hormones. So ito pala yung tinatawag na sex hormones. Kaya mga kabayan, kapag mababa na yung kanilang estrogens, mababa na rin yung kanilang sexual desire. Hanggang sa mawala na yung sexual desire. Kaya si Sarah, natural lang pala yun. Di ba? Na wala na talaga siyang sexual desire. Kasi 19 na eh. Paano pa sila wala nga silang tinatawag na sexual desire na. Matanda na sila. Di ba? Maaari pwede, meron pa kasi lalaki siya. Pero mga babae, wala na. Amen? Nasa edad na 90. Kaya nga, nagkaroon ng doubt si Sarah. Tumawa siya sa kanyang sarili. Okay? So, yan ay cycle of life ng mga kababaihan. Amen? So, I hope naunawaan natin tayong mga husband at yung mga anak kapag may mga nararamdaman na yung ating mga mother, tingnan natin na sila ay nasa cycle of life na tinatawag na menopause. Kailangan maunawaan natin sila, lalo yung mga husband. Amen? Next slide. Kaya sabi dito sa binasa natin nakaraang Sunday, no? Maybe it's a woman, her might be in the menopause time. Kasi nagpapapray din to eh. Akala kasi ng babae, meron siyang nagagawang mga kasalanan, merong siya nagagawang mali. There is something wrong with her na kailangan niyang ihingi ng tawad. So sabi niya, maybe it's a woman here
might be in the menopause time. That's when everything is wrong with her and there's nothing wrong with her. Yet everything wrong with her. She just not putting. Hindi niya gawa-gawa lang yan. Hindi niya sinasadya yan na gusto niya na gawin. And she's not just putting on, she really feels that, nararamdaman niya kasi. Kapag nasa menopause time ka na, ano yun? Ano yung mga signs? Merong hot flashes. Diba? Maraming signs yan. Siguro, i-search niyo na lang yung mga signs kapag ang isang babae nasa menopause time of life. Sabi niya, it's just as real kasi nararamdaman nila. Any person that nervous is that way. Kaya nga sabi kanina, ang mga nasa menopause time na ay extremely nervous. Okay? And don't never disagree. Okay? Ibig sabihin, wag mo siya kukontrahin, wag mo siyang aawayin. Di ba? Dahil talagang totoo yan, yung nararamdaman nila dahil yan ay cycle ng life nila according to the time of life ng menopause time. Next slide. Kaya naman, ang payo ni Buddy Branham, dito, sabi niya, and you husband to your wives, when they are in the time of life, yung menopause time of life, you let her be right then because she needs you. Sabi, unawain mo siya. Dapat nauunawaan mo siya. Dahil sabi niya, talagang kailangan niya ang tulong mo. She really needs your help. She needs somebody to help her. Yung maiintindihan siya. Kasi pag hindi mo siya maiintindihan, hindi mo naiintindihan yung cycle of life, yung menopause time, mga kababayan, na yan ay part ng kanilang tinatawag na time of life, hindi natin sila matutulungan. Aawayin pa natin sila, di ba? Kaya lalong lalala yung tinatawag na kondisyon ng kababaihan. Kung hindi natin nauunawaan yung cycle of life nila pagdating ng menopause time. Amen. Yan na yung changing time nila. Okay? Kaya ang kailangan ng mga husband, she needs somebody to help her, understand her. Talk to her, usapin mo sila, usapin mo siya, take her up in your arms like she was your sweetheart, malambingin, should be, and understand her. Lagi mo siyang uunawain kasi very sensitive na sila. Very extremely nervous sila. Diba? Kaya iiwasan mo na masaktan sila sa mga anumang mga salita. Amen, kasi masyado na siyang sensitive. Kaya kung may mga maliliit na salita lang na masyado nilang dinadamdam, so unawain mo sila. Okay, kasi sila ay very sensitive na. Because she's going through a time, siya ay dumadaan sa panahon that her entire makeup is changing. Yan na yung menopause time ng time of life ng mga kababayan. You must be good to her at that time. Maging mabuti ka sa kanya. Sa time ng menopause time, di ba? From age na 45 hanggang 60, kailangan you must be good to her. Okay? Pero pag natapos na siya sa kanyang tinatawag na menopause time, okay? Yun na. Magiging maayos na siya ulit. Okay? Kasi nalagpasan niya na yung tinatawag na changing time. Okay? So mahirap talaga kapag mayroong pagbabago sa ating katawan sa pagnararamdaman mo. So, yun ang gusto kong maunawaan natin bilang mga husband at lalo yung mga anak din na maunawaan natin kapag ang mother, mga kapatid ay nasa stage na ng menopause time. Sila ay very sensitive and nervous na kailangan maunawaan natin yung kanila nararamdaman. Okay? We must be good to her at that time. Yung tinatawag na time of life ng menopause time. Next slide. Next na yan. Nabasa na natin kanina. Now, dito naman sa healing, what cancer is. Okay? Dito ay mabasa natin sa baba.
kinote dito ni Brother Branham yung 2 Thessalonians. Okay? We, which are alive and remain, shall not prevent them which are asleep. So the trumpet of God shall sound, and the dead Christ shall rise first. So, rapture to. Tama? Resurrection time, rapture time. Now, after niyang ikot yan, yung scripture na yan, nagtanong ang propeta, how are we going to have rapturing faith? Paano tayo magkakaroon ng rapturing faith? Ako, ang alam ko, para magkaroon ng rapturing faith, ba? Kailangan magsisigaw tayo ng 7 thunder revelation. Diba? Kapag malakas kang sumigaw, malakas kang umimen, diba? Every time na nag-preach si pastor, umimin ka, sumigaw ka, tumayo ka, itaas mo ang kamay mo, may rapturing faith ka. Kasi 7 thunder ang magbibigay ng rapturing faith. Pero ang tanong niya dito, how are we going to have rapturing faith when we haven't got healing faith? Hindi pwede na magja-jump ka sa pinakamataas na level ng faith. Pero yung tinatawag na healing faith, wala ka. Tama? So, hindi pwede na mag-claim ka ng rapturing faith na kahit isang healing faith, wala ka. Diba? Next slide. Next slide pa ulit. Yan. Sabi niya, God's the healer. No man's a healer. God's the healer. Siya lang talaga yung nagbibigay ng healing. Siya ang nagpapagaling. Okay? Because if you haven't got faith enough to believe for your sick body, kung wala kang enough faith para sa katawang mo may sakit, how are you going to have enough for the rapturing faith? Okay? Ay, praise the Lord. Gera na sa ano ba? Sa Israel, nagigera na naman, mag-rapture na. Rapturing faith. Pero nagsasuffer ka sa sakit. Diba? Meron kang tinatawag na cancer, may TB ka, may diabetes ka, high blood ka, mataas ang uric mo, may arthritis ka, o lahat na ng sakit, di ba? At tanggap mo na yung sinabi ng doktor, Brad, may patient. Yung sakit mo, lifetime na yan. Kaya lifetime kang magpapakemo, lifetime kang magpapadialysis, lifetime kang iinom ng mga medicines. Lifetime na yan. Di ba? Tapos sasabihin mo, may rapturing faith ako. Tama? Pero tanggap mo na lifetime, na may sakit ka, tanggap mo na lifetime, kailangan mong uminom ng gamot, tanggap mo na lifetime, magpapakimo ka, tanggap mo na yung cancer mo, lifetime ng ginagamot mo, tanggap mo na lifetime, magpapaturok ka, buwan-buwan, pupunta ka sa hospital o sa mental hospital, magpapaturok ka, tanggap mo na. Tama? Pero, sasabihin mo, meron akong rapturing faith. Pero tanggap mo na, for a lifetime, na ikaw ay magpapakimo, na ikaw ay magpapaano pang mga ginagawa diyan kapag may cancer ang tao. Papakuryente, di ba? Iinom ng gamot. Di ba? Tanggap mo na siya. Di ba? Kaya sabi niya, because if you haven't got faith enough to believe for your sick body, how are you going to have faith enough for the rapture? Wala kang enough faith na gumaling ka sa sick body na yan, cancer na yan, eh sabi ng doktor, naku, bumalik, may tugubo na naman. Kailangan na naman nating i-chemo. Kailangan na naman dumaan sa kung anong mga process
Ang scientific methods na yan. At kailangan, brother, itong gamot mo to, lifetime mo na tong i-inject. Tanggap mo na. How are you going to have enough faith for the rapture? Kasi tinanggap mo na eh. Di ba? Tinanggap mo na ako ay cancer patients. Tinanggap mo na ako ay diabetic patients. Tinanggap mo na ako ay high blood patients. Kaya kailangan, bibili ko lagi yung mga gamot na kailangan ititake ko yung sabi ni doktor. Tanggap mo na. For a lifetime. Di ba? Ano ang kaibahan natin ngayon sa mga hindi mananampalataya na tanggap na nila na for a lifetime magagamot sila at na ikaw ay nagkiklaim na bride na may rapturing faith? Gaano kaibahan? Pareho lang. Yung isa hindi nagkiklaim ng body change, yung isa hindi nagkiklaim ng rapturing faith. Tanggap niya na yung sakit niya. Wala siyang enough faith for healing sa kanyang katawan. Ikaw din, wala kang enough faith healing sa katawan mo. Pero ang kaibahan lang nagkiklaim ka. Baka intellectual faith lang yan. Kasi hindi pwede na magkiklaim tayo, meron tayong faith enough for the rapture, tapos wala tayong enough faith to believe for your sick body. Tanggap mo na eh. Kung anong ireseta ng doktor, tanggap mo na. Sabi ng doktor, nako, sister, brother, lifetime mo nang iinumin yan. Yes, doc. So, lifetime mo na siyang iinumin. Tanggap mo na. Diba? Meron gano'n. Tama? May tumubo na naman. Operahan na natin, may tumubo na naman eh. Kailangan na natin operahan ulit, kailangan natin chemo. Tanggap mo na siya. Ay, brother, for lifetime na yan. Tanggap mo na for lifetime na magagamot ka. Diba? Ibig sabihin, wala kang enough faith to believe for your sick body. Diba? What is cancer? What is cancer? Next slide. Sabi niya, remember how long you be here. You remember here? The cancer? For that, if we haven't got faith enough for healing, untitled healing and what sickness is. Cancer, yung sakit. Sabi niya, remember how long you? Gano'ng katagal ka ng cancer patient? Diba? Gano'ng katagal na pininiwalaan mo na ikaw ay cancer patients? Gano'ng nakatagal? How long? How long you? You remember here, the cancer? For that, if we haven't got faith enough for healing of our bodies, how are you going to go into the rapture? Lord, sana mag-rapture na. Kasi hirap na ako, Lord, sa chemo. Hirap na ako sa cancer ko. Mukhang hindi ko nakakayanin. Lord, sana mag-rapture na. Kasi may rapturing faith naman ako eh. Sana mag-rapture na. Ang mahal ng gamot, Lord. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung bill sa ospital. Hindi ko na kaya magbayad sa doktor. Hindi ko na kaya bumili ng monthly maintenance ko sa cancer ko. Lord, may rapturing faith naman ako eh. Sana mag-rapture na. If we haven't got faith enough for healing of our bodies, how are you going to go into the rapture? Because this mortal must take on immortality. Kaya yung iba, kaya gusto mag-rapture na, Brad, kasi gusto nila mag-body change na. Paano kang mag-body change kung wala kang enough faith for healing sa sick ng iyong katawan? Tapos gusto ko mag-body change. Di ba? Natural, merong body change. From youth, from young to old. So habang tumatakbo ang panahon, nagba-body change tayo. Anong body change? Tumatanda tayo, kumukulubot. Di ba? Nag-uumpisa na. Okay? Yung mga kaabihan, bumababa na yung kanilang estrogen hormone level. Di ba?
nawawala na sila ng gana sa tinatawag na sexual desire. Wala na sila sexual desire. Nagba-body change din yun. Di ba? Kaya mali siguro yung revelation na. Or hindi ito ay pangaral sa atin ng tama na bago tayo mag-claim ng rapturing faith, dadaan muna tayo. Dapat meron tayong enough faith for healing of our bodies. Bago tayo mag-Lord, mag-body change na ako, hindi ko na kaya yung arthritis ko. Hindi ko na kaya yung goiter ko, Lord. Hirap na ako lumakad, mag-body change na ako. Hindi yun ang pinangako. Ang pinangako, mga kapatid, magkaroon tayo ng enough faith for healing of our bodies. Yung body change ay darating, mga kapatid, sa resurrection time. Darating yan. Huwag kang mainip. Kailangan, meron tayong habang wala pa yung resurrection time para sa body change, ano dapat meron tayo? Enough faith for healing of our bodies. Pag may sakit ka, kailangan may faith ka for healing of our bodies. Hindi pag sinabi ng doktor ay lifetime na yan. 3 months, 4 months mong iinumin yan, Brad. O after ng 4 months, balik ka ulit. Ay, Brad, another 3 months na naman. 3 months naman. Oh, Doc, naka 3 months na ako. Ay, lifetime na yan. Tapos mag-claim ka ng rapturing faith. Ngayon, wala kang faith. Wala tayong faith for healing of our bodies. Tapos mag-claim ka ng rapturing faith. Nabalitaan mo lang na nagkaroon ng digmaan ngayon sa sa Israel. Revival ka lang. Malapit ng Panginoon. Diba? Darating na ang Panginoon. Bakit? Kasi gumaling na ako. Hindi. Nagkakagera doon. Tuwan-tuwa tayo eh. Kapag may gera doon. Paano kung nandoon ka? Paano kung may loved ones ka? Namatay dahil sa gera. Tuwan-tuwa ka pa. Praise the Lord. Darating ang Panginoon. Nabalitaan mo. May kamag-anak ka doon. Patay. Dahil tinamaan ng rocket launcher. Mag-revival ka kaya? Eh paano kung loved ones mo yun? Di ba mag-aalala ka? O umuwi na lang tayo. Dito peaceful. Dito walang gera. Dahil kung kamag-anak ko yun, uuwiin ko na lang. Bakit ko sila a-advise na mag-abroad doon? Kung merong gera doon. So pauwiin ko sila. Diba? So hindi yung revival natin. Tama? Ang revival natin, kapag meron tayong healing. Dahil nagmamanifest, nagpapatunay na meron tayong faith. Pero kung wala tayong healing faith, paano masasabing may faith ka? Healing faith lang, mga kapatid. Tapos gusto mo, rapturing faith pa. Tama? Nung sinabi ng doktor na lifetime, oh yes, lifetime na. Lifetime. Pero tanggap mo na yung lifetime. Amen? Next slide. If we can have faith enough for divine healing, how are we going to have rapturing faith? Hindi pwede, Brother Junel. Hindi, may enough faith ako divine healing eh. Nasaan yung divine healing? Eh, nagla-lifetime medicine ka eh. Okay sa iyo yung lifetime medicine eh. Di ba? Pabalik-balik ka sa ospital. Oh, nasaan yung divine healing dyan? Nasaan yung faith? Di ba? Ang faith, mga kapatid, ay may ebidensya. Ang faith ay evidence of things hoped for. The evidence not seen. Di ba? Kaya nga, sabi ni James, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Dead faith. Di ba? Pero ang ibig sabihin pala ni James, sabi ng propeta, o baka wala kang pananampalataya, kaya walang gawa. Kaya walang miracle. Tama? Walang healing. Walang healing ka natatanggap, walang kagalingan sa katawan, walang miracle, dahil wala kang pananampalataya. Eh ano yung pananampalataya?
tayo, nagpupuri kami, nagsisimba kami, intellectual faith. Linggo-linggo, nag-iika po ako, nagbibigay ako. Diba? Nagdo-donate ako sa church. Tama? Baka intellectual faith. Ang patay, ang pananampalataya na walang patay, ang ibig sabihin pala, wala kang tunay na pananampalataya. Ang meron ka, intellectual faith. Hindi genuine faith. Kasi ang genuine faith ay Hebrews 11. Perfect faith yun. May manifestation yun. Amen? Merong genuine healing yun. May divine healing yan. Amen? Hindi yung wala kang kapanatagan, Lord, sana dumating ka na. Hirap na ako. Grabe yung gastos, ang mamahal ng mga therapy, ang mamahal ng gamot. Diba? Halos nagmamakaawa na ako sa mga kamag-anak ko, natulungan ako sa pagbili ng gamot, sa pagpa-hospital. Diba? Ilang taon na. Diba? For a lifetime. Tanggap na natin for a lifetime. Maggagamot tayo. Diba? For a lifetime, tanggap na natin na weekly, bibili tayo, pupunta tayo sa Mercury, bibili tayo ng gamot. O ano po, ipahingi po ng discount. Ito po, discount card. Ano to? Maintenance ko na po to for a lifetime. Tanggap na natin. Pero pagdating sa simbahan, rapturing faith, 7 thunders, revelation. Diba? Parang comedy, bro. Diba? May rapturing faith ka, pero nakikipila ka doon sa Mercury drug, doon sa bumibili mo ng mga maintenance drug. Diba? So, Brad, anong bibili mo? Maintenance ko. For 1 week. Ikaw, Brad, maintenance ko sa arthritis for 1 month. Ikaw, Brad, maintenance ko sa cancer for 1 month. Di ba nakapila kayo ito? Pero may rapturing faith ka daw. Di ba? Next slide. Hindi nga inutulang tayo. Kaya sabi niya sa Percy, we got to step further. We can have enough faith for divine healing. Hardly. We got have enough faith to be changed in a moment. Tama? Kailangan mag-step further tayo. We can't have enough faith for divine healing hardly. We got have enough faith to change in a moment. So paano ka magkakaroon ng enough faith sa body change kung wala kang enough faith si divine healing sa sick body mo? Tapos may enough faith ka sa body change? Paano yun? Di ba? Yun yung maling unawa na natin. Na pwede ka magkaroon ng rapturing faith for body change pero wala kang enough faith for healing sa body mo. No, sir. Hindi pwede na wala tayong enough faith for divine healing. Dahil masisira yung sinabi sa Bible, by His stripes, we are all healed. Sira. Wala palang kwenta yun eh. Kasi ang iniintay mo na lang, body change eh. Dahil tanggap mo na hindi ka nagagaling sa cancer mo. Tanggap mo na hindi ka nagagaling sa diabetes mo. Tanggap mo na hindi ka nagagaling sa arthritis mo. Tanggap mo na hindi ka nagagaling sa lahat ng mga sakit mo. Kaya buwan-buwan, linggo-linggo, nakapila ka doon. Papadiscount ka. Tanggap mo na. Pero sasabihin natin, meron naman akong enough faith for body change. Kaya Lord, mag-body change na. Ang mahal ng gamot sa Mercury. Di ba? Tapos 7 thunder. Basahin niyo yan. 7 thunder. Ayan, sabi niya. 7 thunders will be revealed in the last days in order to get the bride for the rapturing faith. Yan, di ba? Gusto natin i-quote na yan eh. Pero wala ka palang enough faith for healing for your bodies. Tanggap mo na. For a lifetime, Brother Junel.
yung arthritis mo. Tanggap mo na for a lifetime, iinom ka ng gamot sa arthritis. Tanggap mo na for a lifetime, iinom ka ng gamot sa diabetes. Tanggap mo na for a lifetime, iinom ka ng gamot sa ano? Saan? Sa cholesterol. Tanggap mo na. Tanggap mo na yung lifetime maintenance. So, yan yung time of life. Yan ang time of life ng mga ano, walang enough faith for healing. Tanggap na nila for a lifetime. Di ba? Ako, ayaw kong tanggapin yun. For a lifetime, magme-maintenance. Kung meron kang enough faith na magbabody change, someday, dapat meron kang enough faith for healing sa ating mga sick body. Hindi ako naniniwala, hindi ko kaya tanggapin for a lifetime, tatanggapin ko na na magsasuffer ako for a lifetime dahil meron naman akong rupturing faith. Lord, dumating ka na. Lord, Lord, dumating ka na. Di ba? Nakakripol na yung ano mo eh. Di ba? Kripol na yung mga daliri mo, Lord. Malapit ka na bang dumating, Lord? O bakit? Kailangan ko ng body change eh. Kasi crippled na ako. Sa sobrang gamot na iniinom ko. Di ba makikrippled ka eh. Antibiotics, lahat na ng mga drugs. Di ba? So, for a lifetime, time of life, tatanggapin natin na ganoon na lang lagi. Kapag nakaramdam ka ng sakit, takbo ka sa doktor, takbo ka sa Mercury, inom, kung anong sabihin ng doktor, for a lifetime, iinumin mo na yan, Brad. Hindi mamamatay ka. Mamamatay ako. Mercury, Mercury. Bibili ako ng isang katutak para humaba ang buhay ko. Next slide. Sometimes say, well, this guy didn't have enough faith. This guy didn't have to do this. There's a reason there for that. Merong reason. Di ba? Hindi mo pwede sabihin na judgmental ka naman. Sasabihin mo, walang faith yung tao. Judgmental ka. Di ba? Gaganyanin ka, Brad eh. Kapag nagsabi ka doon sa isang tao, kasi ang tinitingnan ng tao yung works eh. Ang tinitingnan ng Diyos yung faith. So nakikita ng tao yung works. Sasabihin mo may rapturing faith ka. Pero tanggap mo na. For a lifetime, magagamot ka na. Every week, nakapila ka sa Mercury. 1 taon, 2 taon, 3 taon, 10 taon ka na pumipila sa Mercury para lang pumili sa maintenance na gamot mo. Kasi tanggap mo na for a lifetime. Time of life na magagamot ka. Ano sasabihin ng tao sa'yo? Walang faith. Meron naman akong rapturing faith. Paano ka magkakaroon ng rapturing faith kung wala kang enough healing for faith? Wala kang enough faith for healing. Tapos sasabihin mo, rapturing, o niloloko mo lang yung sarili mo. O naloko ka lang nung preacher na paring na pinaniniwalaan mo. Di ba? There's a reason there for that. There's a reason. Sometimes, bakit hindi gumagaling? Pray naman ng pray. Lagi ko nga tinatawagan si pastor ko para pag-pray niya ako. Pero ganito pa rin. Cripple pa rin ako. Di ba? Sometimes, it's unconfessed sin. You could put a gallon of oil on a person. 1 drum na nga ang binuho sa akin ni pastor eh. Nalangis eh. Sumisigaw na nga eh. Alas mawasak na yung lalamunan ni pastor sa kakapray sa akin, sa kakalihan sa akin. Hindi gumagaling. Dahil, yung devil, doon sa katawan mo, hindi umaalis. Dahil meron kang unconfessed sin. You got to confess that. That's what discernment. Kapag meron tayong mga kasalanan na hindi natin napo-confess dahil hindi natin nare-realize na mali. Yan ang problema. Akala natin tama na. Akala natin tama yung paglilingkod natin. Pero kasalanan pala yun.
Tama? Akala natin, hindi naman kailangan ng Diyos ng pera, bakit ako magbibigay? Kakainin na ng pastor yun. Bakit ako mag-o-offering? Bakit ako magta-tithe? Hindi naman kailangan ng Diyos yun. Di ba? Ang mahalaga, nagsisimba ako. Hindi naman kailangan ng Diyos ng pera. Hindi naman mukhang pera ang Diyos. Bakit ako magbibigay ng ikapuko? Bakit ako magbibigay ng offering? Sometimes, unconfessed sin. Dahil hindi mo nako-confess na mali yung gano'ng unawa. Di ba? Ang sa Diyos ay sa Diyos. Kailangan, ang unawa doon, ibigay mo ang sa Diyos. Di ba? Unconfessed sin din yan. Kapag hindi mo nare-recognize na mali pala, ay, okay lang yan. Pag Sunday, wala. Mauunawaan naman ako. Di ba? Kasi importante yung pupuntahan ko. Di ba? Babawi na lang ako sa Sunday. Ang pagpunta sa simbahan, sabi ni Padre Banam, kailangan mo din ng faith. Di ba? Kailangan, sabi niya, kailangan you have faith to go to church. You have faith to go to your works. You have faith to start your car. Kailangan mo ng faith. Amen? Kaya, bakit wala tayong divine healing? Bakit walang divine healing? Panay ang prayer natin. Bakit walang divine healing? Baka naman unconfessing tayo. May mga mali tayong nagagawa sa sight ng Panginoon, pero hindi natin nare-recognize na mali pala. Diba? Kaya nga, ang tawag ng mga pastor, inanakawan mo ang Panginoon. Diba? yung pastor, inanakawan niyo ang Panginoon. Grabe magdiin. Ganon sila mag-motivate para maging tighter ka. Susumpain ang hindi mag-tights. Susumpain ang ninanakawan. Ganon ang motivation. Hindi ka pagpapalain. Di ba? Ganon ang mga motivation ng mga pastor. Amen. Pero hindi yon ang tamang pagtuturo, mga kapatid. Kung ano yung God's order, dapat yun yung nasusunod mo. Kapag hindi mo siya nakikitang mali, unconfessing yan. Diba? Lord, tawarin mo, Panginoon, at hindi ko nakita ang kalagahan ng pagbibigay. Hindi ko nakita ang kalagahan ng pag-a-attend tuwing Sunday. Lord, patawarin mo. Unconfessing yan. I-confess mo yan. Para ano? Para gumaling ka. Amen? Isa yan naman sa mga unconfessing natin. Bakit? Kasi nangyayari sa akin noon yan. Diba? May time na nagtatides ako, may time na hindi. Lalo pag maraming bayarin, hindi mo tayo magtatides. Kasi kulang yung sweldo eh. Wala na akong sinweldo, kinaltas ng SS loan, kinaltas ng pag-ibig loan, kinaltas ng lahat loan. O magkano na ang sweldo mo? 3,000 na lang, ba't eh? Huwag mo tayo mag-tights. Susunod na sweldo na. Maunawaan naman ang Panginoon kasi ang Panginoon sinusubok tayo sa financial eh. Unconfessing yan. Hindi ang Diyos ang manunubok sa iyo. Ang Diyos pa nga ang magpapala sa iyo. Pero kailangan mong sumunod sa God's perfect program. God's perfect order. Diba? Hindi siya ang manunubok sa iyo. Kaya wala kang pera ngayon. Kaya wala kang pera ngayon, tamad ka. Pwede yun. Diba? Tamad ka, kaya wala kang pera. Kung masipag ka, sigurado magkakapera ka. Isa yon, di ba? Kaya nga, sabi doon sa old Proverbs nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Old Proverbs yan. Tama? Ang Diyos ang siyang magpapala. Kaya hindi kanya susubukin na masasarap ka. Hindi Diyos ang sumusubok para maghirap. Ang Diyos ba ang sumubok kay Job?
para si Job ay mawala yung yaman niya, mamatay pa yung anak niya, nasunog yung kamalig niya, nawala na lahat ng ari-arian niya. Hindi nga ang Diyos eh. Pinirmit ng Diyos na gawin yun ng Satanas. Eh anong ginawa ng Diyos? Nung nanatili sa faith si Job, ni-restore niya. Doble pa. So ang Diyos ang nagpapala. Hindi ako preacher na preacher prosperity o gospel prosperity, hindi ako yun. Diba? Pero ang Diyos, kapatid, may mga promise siya na pagpapalain tayo kapag sumusunod tayo, kapag wala tayong mga unconfessed sin. Amen. Kapag sumusunod tayo sa perfect will ng Diyos. Amen. Kaya ang Diyos hindi yung ang Diyos pa ang gagawin mong dahilan. Kaya ako sinusubok sa financial fraud kasi ang Diyos ay may gawa nito. Sinusubok ako sa financial. Di ba? Si Joseph, mga kapatid, tinawag na son of prosperity. Ibig sabihin, kapag lumalakad ka sa perfect will of God, ipoprosper ka rin ng Diyos kahit na paunti-unti. Tama? Hindi yung simula naglingkod ka sa Panginoon, hirap na hirap ka sa buhay, after 20 years, mas lalong hirap ka pa sa buhay. Pero mo lumipas na yung 20 years, ibig sabihin na gumagaan na sana paunti-unti. Hindi ko sinabi na yayabang ka, magbibigay. Ibig sabihin, habang nagpapatuloy tayo sa paglilingkod, habang patuloy tayo sa paglalakbay, nakikita na natin yung mga mali natin. Lalong gumagaan yung paglalakbay sana natin. Tama? Hindi pwede na after 20 years, mas mahirap ka pa nung isang taong ka sa paglilingkod. Mas mahirap ka pa yesterday. Dapat mas magaan ng buhay mo compare sa yesterday. Hindi ko sinabing umamang ka, nakabili ka ng bahay, hindi mo ganun. Diba? Ibig sabihin, gumagaan yung paglilingkod mo sa Diyos, gumagaan yung buhay mo. Kasi, habang tumatakbo ang Panginoon, time of flight, nakikita mo kung ano yung dapat na i-correct mo. Ano yung mga mali na dapat mo? Ano yung i-develop mo sa ugali mo, sa buhay mo? Diba? Dapat gumagaan yung buhay mo. Spiritually, gumagaan siya physically, even financially. Pero hindi yung prosperity na, nakabili ako ng kotse. May kotse ako, nilon lang. May bahay ako, nilon mo lang. Ngayon, wala ka nang pambayad ngayon. Inuha ng bangko yung bahay mo. Inuha ng bangko yung kotse mo. Hindi prosperity galing. Diba? Ang prosperity, mga kapatid, unang-una yung spiritual life mo gumagaan. Naging malawak yung vision mo. Diba? Nagmamature ka. Hindi pwede, pinaglilikuran natin, mga kapatid, may likha ng langit at lupa, ng universe. Mas mahirap ka pa yesterday. Grabing Diyos yan. Hindi ka man lang pinagpala kahit kasing liit ng buti ng mustasa. After 10 years, after 20 years, mas mahirap ka pa kaysa dati. Bakit? Baka may unconfessed sin. Hindi natin nagagawa yung kalooban ng Panginoon. Bakit wala tayong divine healing? Diba? Kaya sabi dito, sometimes, well, this guy didn't have enough faith. This guy didn't do this. There's a reason there for that. There's a reason. Sometimes it's a confession. You could sabi niya. That's what the sermon does na say. Go make the right. Bring that out. Ginawa mo na, Brad. Yung sinabi dito ni Brother Branham na go make that right. Bring that out. Ginawa mo na. Sa tingin mo kaya hindi ka kayang papalain ng Panginoon? Hindi payamanin, ha? Pagpalain ka niya. Yung isupply ang lahat ng pangangailangan mo.
Hindi na katulad ng dati na tatakbo ka doon, kabila, mangutang ka, tatakbo ka doon, hindi ka pa utangin, takbo ka doon, hindi ka pa utangin. Nangyari sa akin yan. Ang pinakamasakit mga kapatid, mangungutang ka ng pambiling pagkain, hindi ka mapautang. Ito pinakamasakit na nangyari sa buhay. Kaya ako noon, nangungutang ako sa unbeliever. Hindi ako nangungutang sa mga tinatawag ng mga kapatid. At is unbeliever, babayaran ko lang. Wala akong utang. Amen? Tama? Kaya kung gagawin natin mga kapatid, go make that right, bring that out, hindi ba tayo pagpapalain ng Panginoon? I-bless tayo ng Panginoon. Hindi ko sinasabi na yung prosperity gospel. Hindi ako prosperity gospel preacher. Next. Everything that come out of the cycle of eternal life, when that goes back into the cycle, doon tayo ibabalik. Yung tinatawag na cycle of eternal life. Amen? When that goes back into its cycle again. Ngayon, ang cycle natin ngayon, hanggat wala pa yung resurrection, hanggat wala pa yung tinatawag na pagbabalik ni Kristo, sa time ng resurrection, sa time ng rapture, nasa cycle of life pa tayo. Dito sa time of life. Diba? Pero darating ang time mga kapatid, everything that come out of the cycle of eternal life, when that goes back into its cycle again, into the ceaseless eternity. Amen? Next slide. The great leaf has just fall of trees. Fallen off rather, di ba? Yung puno, may time na nahuhulog yung kanilang mga dahon. Okay? Where the red, green, blue, brown, all different colors across the great breast of the earth, where God's nature lay dead beneath it, God just planted out his bouquet. But he knows when he plants the bouquet, there's a resurrection in spring. Pagdating ng spring, mayroong resurrection. The world has to come around its orbit. Diba? Patuloy pa rin. Yung time of life, kasama yan. Yung nag-orbit yung ating, itong ating mundo. Diba? Sa outer space, sa universe. Until gets back right with the sun again. Diba? And will rise in funeral powers. Okay? Yan yung time of life. Next. Tinype sa nature. Never say, this is the end. No more than the leaves brown on the tree says, it is the end. Tama? Sa nature, hindi yung pwedeng sabihin na porke nakita mo taglagas, wala na, nahulog na, dry up na, wala na mga dahon. Hindi mo pwedeng sabihin doon sa puno na yan na yan na katapusan mo puno. Only thing it has to do is for the time cycle of God to float around. Until the time of the coming of the Son of God. And every living creature that ever died in Christ will come forth again. Yan yung cycle of eternal life. Pagdating ng resurrection. Kahit yung mga puno din, may resurrection sa natural. Diba? Kaya sa millennium, may mga puno. Tama? May mga pananim ulit. In His presence, remembering Him, or when I come to the end of my road, I want to die in His presence, remembering Him. That He is the resurrection of life, and He is that one. Next slide. There's an old proverb, God dishonoring proverb that says, God helps those who help themselves. Yeah. Yan daw yung old proverbs na kinukunti ba, di ba, na ang Diyos tutulungan niya yung mga tao na ano, tutulungan mo yung sarili mo. Hindi, wala ka nang gagawin. Wala, ganun talaga eh. Talagang mundo natin, ang katawang ito ay wala na. Kaya hihintayin ko lang ang Panginoon. Ibabody change siya lang ako. Wala na itong katawan na ito.
Going to chaos na. Iinom na lang ako ng gamot. Diba? Magpapakemo na lang ako. Wala na. That's dishonorable to God. God help to those who cannot help themselves. He is the God of those who needs mercy. And He is merciful God. And that proverb that says, He helped those who help themselves. If you can help yourself, you don't need this help. But help those who cannot help themselves. Kaya, tulungan natin, sabi niya dito, but He helps those who cannot help themselves. Tinutulungan niyo pa rin. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mensahe. Tama? Ma-realize natin yung mga maling mga nagagawa natin. Pero kapag na-preach na, naipangaral na, wala ka pa rin ginawa, wala na magagawa. Pre-moral mo na yun. Ayaw mong sumunod. Ayaw mong pakinggan. Ayaw mong pakinggan yung advice ng pastor. Tama naman yung advice. Diba? Lagi nilang pinipreach. Tama? Gusto mo, pagpalain ka ng pagpalain. Pero hindi mo sinusunod yung sinasabi ng mensahe, hindi mo sinasabi ng preacher para pagpalain ka. Diba? Wala na magagawa ang Diyos. Pag ayaw mo magbigay, ayaw mo talaga. Wala, hindi na pwedeng baguhin ng Diyos yun. Anong hindi ka magbibigay? Mag-ikapu ka. Diba? Hindi pwedeng ganunin ng Diyos, pero moral mo yun. Pero tutulungan ka pa rin ng Diyos. Ikaw ay nangangailangan ng tulong, tutulungan kayo sa pamagitan ng salita. Pero kung ayaw mo pakinggan at ayaw mo sundin, mga kapatid, di ba? Wala nang magagawa ang Diyos. Amen. Helpless ka na. Kaya kakahabagan niya yung mga tao na nangangailangan ng kapag. Pero kung hindi mo kayang tulungan sarili mo, na baguhin yung sarili mo, baguhin mo yung isip mo, na every time na may blessing ka na darating sa palad mo, iisipin mo lagi, ito sa Panginoon. Tama? Every time na may dadapo sa kamay mo na blessing, iisipin mo lagi, sa Panginoon to. Tides to. Tama? Ba't palagi na puro tides na lang yata yun? Alam nyo, nakita ko mga kapatid, sa pagkapastor pala, merong ang unang-una mong ituturo sa church, mga kapatid, ay magkaroon sila ng tinatawag na healing faith. Enough faith for healing. Number 2, matuto silang ibigay ang sa Panginoon. Yan ang mga dapat palang itinuturo, mga kapatid, sa mga mananampalataya. Meron silang enough faith for healing. Kasi pag may enough faith for healing, ano na? Ano mayayari? Hindi ka na magagastusan. Imbis na pambili mo sana ng ulam, mapupunta pa kay Mercury. Eh kung may enough faith for healing ka, hindi madadamage yung busa. Yung blessing tuloy-tuloy. Number 2, mga kapatid, maturuan mo silang magbigay sa Panginoon. Yung pala, mga kapatid, ang dapat na unang-unang natutunan ng mga mananampalataya. Di ba? After na sila ay mabautismuhan, tumanggap kay Kristo, di ba? Justification, sanctification, baptism ng Holy Ghost, tama? Maunawaan nila ang iisa at tunay na Diyos, makilala nila ang iisa at tunay na Diyos, ang Godhead, na bautismuhan sila sa tamang bautismo, mga kapatid. Kailangan pala i-guide mo sila, mga kapatid, na ma-practice nila yung enough healing, yung divine healing. Amen. Bago mo sila dalhin sa tinatawag na rapturing faith. Amen. Kasi hindi pwede nalalagpasan mo yung stature of a perfect man. Dadaan ka muna dyan. Diba? Walang shortcut. Tama? Biglang rapturing faith ka agad. Diba? Wala kang divine healing.
wala kang giving to God, tapos may rapturing faith ka. How dare you? May rapturing faith ka, naghihintay ka ng body change, pero wala kang giving to God, wala kang healing faith. Sasabihin mo, meron kang rapturing faith? Makasarili ka. Di ba? Bakit gusto mo ng rapturing faith? Kasi gusto mo body change. Tama? Kasi nga, grabe yung katawan ko. Ang dami ko ng sakit. Kaya gustong-gusto mo na ng rapture kasi gusto mo ng body change. Pero wala kang healing faith, wala kang giving to God. Kaya yun ang nakita ko mga kapatid. Kung dumating ang time, tumakbo pa yung time of life ko, may edad ako ng 70, bababa na ako. Ibigay ko na sa mas bata. Diba? At least, yung papalit sa akin mga kapatid, na-guide na sila ng tama. Amen? Hindi na siya magpipreach ng ganito pa. Hindi na siya magtuturo. Tama? Kasi naituro na ng unang pastor eh. Na-guide na. Amen? Hindi na siya maghihirap sa ministry. Amen? Dahil naituro ng tama. Amen? Nung naunang pastor sa kanya. Kaya ako, kung aabot ako sa 80 years old, ay humaba pang panahon at aabot pa ka sa 80 years old, ayoko nang maging pastor. Gusto ko na magpahinga na. Gusto ko nakaupo na lang dyan. Gusto ko nasa bahay, di ba? Meron ng isang malaking TV, manonood ako dyan, mag-online fellowship ako sa inyo. Di ba? Kahit nasa ibang lugar ako, basta pagdating ng Sunday, uupo ako sa malaking TV screen, mag-online fellowship ako sa TNT. Kahit 80 years old na. Pero ayoko ng pastor. 70, ayoko ng pastor. Ibibigay ko na sa karapat-dapat. Diba? Kasi yung ibang pastor, kahit 80 years old na, 70 years old na, ayaw pa rin bumutaw kahit wala na. Kahit mahina na. Diba? Mahina na yung memory. Tama? 70 years old, mga kapatid, unti-unti na humihina yung memory. Ako nga, madalas may nakakalimutan ko yung cellphone ko, nakakalimutan ko yung... Nakaraang isang araw, napatay ko ba yung gasol? Para sigurado, alam ko napatay ko, bumalik pa ako. Napatay ko na. Yeah. Naila ko ba yung gate? Babalik pa ako. Diba? Kasi yan yung time of life. Humihina na yung memory natin. So pag naramdaman mo nang mahina ka na, sa ganyang edad, 70, diba? Ibigay mo doon sa mas bata. Diba? Ang magiging legacy mo na lang, ay ano, yung mga mensahe na naituro. Yun ay susundan. Amen. Hindi na mahihirapan yung susunod na pastor na tatayo doon sa ministry. Yan yung time of life, mga kapatid, kung hindi pa darating ang Panginoon. Amen. May quote, meron pa ba? Next. Meron pa ba? Wala. Last na ba yan? Meron pa. Oh, ito meron pala. Akala ko tapos na eh. Sometimes success doesn't always mean that God is blessing. Yeah. Sometimes. Okay? Prosperity, success doesn't always mean that God is blessing. Next slide. Tandaan natin yan, mga kapatid. Just because they prosper, that's where we make a mistake. Dahil pinagpala ka, yan tayo nagkakamali. Prosperity is no sign of a spiritual blessing. That's right. Not a bit is it. Prosperity sometimes is a hindrance. Di ba? Grabe ba? Ang laki ng simbahan namin. Nakapagpatayo kami ng malaking simbahan. Di ba? Nakapag-abroad kami, meron kami fellowship sa abroad, ang laki ng gawain namin, transfer kami, nakabili kami ng malaking lupa. Di ba? That's good. Prosperity din yan. Pero sometimes hindrance. Next quote. God is not always the author of prosperity. So, kailangan din pala natin mag-ingat. Tama? No. God sometimes, when prosperity strikes, the church usually gets away from it. Delikado. Di ba? Kapag prosper ang church, tama? Ano na?
nakabili ng mga campsite. Mga campsite na tayo. Kapagpatayo ng malaking simbahan, nagkaroon tayo ng mga gawain around the globe. Diba? Malaki na yung gathering natin. Sometimes, when prosperity strikes, the church usually get away from it. Kaya ako, masaya na ako dito eh. Basta lahat, nakaka-attend kahit online. Makita ko lang kayo sa screen, kumpleto. Ilan lang tayong pamilya dito eh. Yun na yung pinakamasayang araw ko kapag makita ko kayo lahat dyan sa screen kumpleto. Ilan lang tayo? 7 lang ata family tayo, 8 eh. 7, 8 pamilya. Makita ko lang kayo na nandyan sa screen kumpleto. Masaya na ako. Every Sunday, makita ko kayo kasama yung mga anak nyo, yung pamilya nyo na sa screen. Makita ko lang. Kaya minsan, ibuksan nyo yung camera nyo para makita ko naman kayo. Para sumaya naman ako. Kasi yan lang yung yan lang yung ng preacher, ng pastor, yung kagalakan niya. Yan yung reward niya, yan yung crown niya. Makita niya bawat pamilya, di ba? Na magkakasama, na nakikinig sa salita ng Panginoon, nakikinig ng mensahe. Sa araw ng linggo magkakasama sila sa tahanan nila. Di ba? May isang malaking TV katulad dito. Di ba? Kumpleto kami, hindi kami kumpleto eh. Pero nandoon naman sila sa Pasig yung mga anak ko. Ewan ko lang kung kung yung sila Paulo at si Rafael nakikinig ngayon. Nakikinig ba sila diyan, Anika? Hindi ko alam kasi walang walang camera eh. 'Di ba? Sinasabihan ko sila na makikinig si Paulo, si Rafael. 'Di ba? Lagi ko pinapaalala 'yan. Kaya ako pinag-pray ko na magsama-sama ulit tayo dito. I believe mangyayari yan na dito sa Antipolo sa bahay, magsama-sama uli kami. Kasi halos mag-iisang taon na rin kaming hiwalay. Sila sa Pasig, ako dito sa Antipolo. Bihirang-bihira na lang kayo magsama-sama dito sa Antipolo dahil nga yung unang plano ay gagawing simbahan. Di ba? So, hindi nag-come to pass yun kasi hindi yun yung naging mindset natin. Di ba? Dahil nga malayo. Di ba? So, kaya tayo na natili sa online. Amen? Kaya ako nga sabi ko, masaya na ako kapag nakita ko. Amen? Na nakikinig. Bawat pamilya nakikinig sa gawain natin sa tuwing linggo. Next slide. Sabi niya, will you confess your wrong? He that will hide his sin, itinatago ang niyang kasalanan, ay shall not prosper. Ibig sabihin, kapag naagawa ka ng wrong, i-commit mo. Lord, tawarin mo ako, Panginoon, at hindi ako naka-attend. Dahil nga, for whatever reason, ano pa bang reason yan, hindi yan valid sa Diyos. Valid yan sa servant. Pastor, hindi ako naka-attend kasi ganito eh. Pero sa Diyos, kapag hindi ka umattend, di ba, walang valid reason dyan kundi mag-repent. Amen? So, will you confess your wrong? He that will hide his sin shall not prosper. He that confess his sin has mercy. It's up to you. He's watching. Kaya, God's watching us. Amen? Kaya kapag kinumpes natin yung ating mga kasalanan, yung ating mga pagkukulang, yung mga akala natin tama yung ginagawa natin in the past, at ma-realize natin mali pala yung practices ko. Diba? Hindi ko pala sinusunod yung kalooban ng simba lang ako ng simba. Akala ko may rapturing faith na ako. Diba? Grabe pa naman yung revival ko pag nag-aawitan kami. Nagpipreach pa ako. Humahayo-hayo pa ako. Diba? He that confess his sin has mercy. It's up to you. He's watching. So yung mga malilit na bagay na gagawa natin na mali sa paningin ng Diyos, yun yung mga bagay na dapat natin ma-realize para mai-confess natin. Tama? Hindi mo nga nagagawa yung mga kasalanan ng adultery. Tama?
Pero yung mga maliliit na bagay naman na hindi mo nagagawa para sa Diyos, kasalanan din yun. Pero hindi natin nakikita. Yan ang pinaka mahirap na kalagayan natin, no? Kapag hindi natin na-realize na mali pala yung pinaniniwalaan natin, hindi tayo makapag-confess. Katulad yan ng mga false doctrine. Akala natin tama. Godhead. Brother Felix, akala natin tama yung Godhead natin. Akala natin kilala natin ang Diyos. Akala natin kilala natin si Jesus Christ. Ako ang Ama ay isa. Kasi ang Ama ay si Kristo din. Di ba? Si Jesus, siya din yung Ama. Kasi ang Ama ay iisa. Akala natin tama yung unawa natin. Pero nung makita natin na ang Ama pala ay nakadwell kay Jesus Christ, pinosper tayo. Tama. Ako pinosper ako by revelation. Kasi tama ang pagkakilala ko sa iisa at tunay na Diyos. Pero hindi natin alam noon. Ano pa, marami pang doktrina. 7 seal, 7 thunder. Ang dami. Ano pa? Soul doctrine. Na meron akong kaluluwa sa langit, may kaluluwa ako sa lupa. Napapatayin yung luma kong kaluluwa, yung bagong kaluluwa ko, ibababa, papalitan. Changing of the soul. Akala natin tama. Tapos, sasabihin natin, mga partial, itong mga cleansing of the soul. Mga partial. Diba? Gina-judgmental natin. Akala natin tama. Huwag yung sabihin hindi kayo ganun. Ako, ganun ako. Kapag mga partial tong mga change, mga cleansing na to. Di ba? Mga denomination to. Tama? Binabakbakan natin yung mga denomination, yung pala, mas tama pa pala yung unawa nila sa Godhead. Ako, ang Ama ay isa, dahil si Jesus din ang Ama. Ako, ang Ama ay isa, dahil ang Ama ay nakadwell sa Kanya. Yung Ama nakadwell kay Jesus Christ. Kaya ang Ama at Anak ay isa. Kailan nagdwell? Sa time ng John 1:1. Tama? Before John 1:1, yung Son, yung Logos, nakadwell sa Ama. Tama? Pero nagkaroon ng John 1:1, yung Ama ay nagdwell sa Son. Kaya for by Him, all things were created. Dahil kailangan ng Word. Before John 1:1, nasa may lahat ng nag-iisang Diyos ni Elohim. Hindi natin alam yun. Akala natin, tama yung Godhead natin. Tama? Pero na-realize ko, mga kapatid, kaya sabi ko madalas, I am wrong. Madalas kong sinasabi, Pastor Alan, mag-I am wrong tayo. Para gayahin tayo ng mga kapatid natin sa pananampalataya na mag-I am wrong sila. Na akala nila tama yung unawa nila sa Godhead. Akala nila tama yung unawa nila. Pa-bride pa tayo, pa-rapturing faith, pa-full word, pa-fullness tayo. Pero Godhead pala, mali ang unawa natin. Di ba? Ganon din sa ating mga individual life. May mga nagagawa tayo na akala natin tama, yung pala mali. Diba? Kaya nga, last ko. Ito na siguro. Wala na, last no. Ayan, ito na, last na. Last na to, siguro. Sabi niya, may God's blessing rest upon it, and He who made me a minister by His grace, I pronounce this blessing to this little church. As long in promise as it will stay under the order of God, it shall remain. Tama? So, ganun din ako. As a minister by grace, I pronounce this day the blessing to this little fellowship, the Message Tabernacle Online Fellowship. As long in promise as it
will stay under the order of God, it shall remain. Diba? Hanggang nananatili tayo sa ilalim, mga kapatid, ng order ng Diyos, hanggat nananatili tayo, ay pagpapalain tayo ng Panginoon. But if it gets out of the order of God, pero pag lumabas tayo, anything can happen to it. Di ba? Ganun ang Diyos. Hanggat mag-stay tayo under the order of God, it shall remain. Yung blessing, yung mga promises niya, mga kapatid. Pero kung tayo gets out of order of God, tama? Lalo sa araw ng linggo. Kung wala ka sa fellowship, you must confess. We must confess na wala tayo sa order of God sa araw nito. Kung hindi tayo nakaka-attend, kailangan i-confess natin sa sarili natin na nasa out of order tayo. Amen. Tanggapin natin, mga kapatid, yung mga akala natin little things lang eh. Pero nakasanayan na natin yan. Tama? Minsan yung mga maliliit na bagay, pag nakasanayan mo na, unbending way na yan. Okay lang yan. Online lang naman kami, wala na kami simbahan eh. Eh ganun din yan, kahit may simbahan tayo eh. Kung talaga hindi ka pupunta dito at hindi ka atin sa online, wala din talaga. Di ba? Kahit bigyan tayo ng Diyos ngayong araw na ito, magic, katedral, magiging katedral to. Pupunta kaya kayo? Sino na taas ang kamay? Kunwari lang, magic, naging katedral to. Sino dito makakapagsabi, linggo-linggo, Mati Jojo, nandyan ako sa katedral. Sino dito magkataas ng kamay? Parang wala natang mati na. Ayun. Sino magkataas ng kamay? Di ba? Sabihin ng Diyos, sino lukuhin nyo? Online nga lang eh. Hindi pa kayo kompleto eh. Bibigyan ko pa kayo ng katedral. Ang tinitingnan ng Diyos, mga kapatid, yung faith natin. Ganon din sa pagbibigay. Ang pera, papel lang yan. Tama? Pero tayo, pag nagbibigay tayo, tsatsaniin natin. Offering, kuha ko 20, 50 lang to. Kasi mabigat kapag ka-ubi na eh. Eh lalo pag 1,000 na, mabigat yon. Pero ang totoo, papel lang yan. Ngayon, wala sa halaga. Hindi titingnan ng Diyos kung yan ay 1,000, yan ay 500. Ang titingnan ng Diyos, yung pagbibigay mo. Tama? Yan ang titingnan ng Diyos eh. Eh kahit pa piso yan eh. Di ba? Yung pagsunod natin. Amen. Kahit online yan. Kahit online nga, dapat maaga tayo eh. Tama? Online na lang, late pa eh. Brother Felix, online na lang, late pa. Di ba? Kaya, maliit o malaki, mga kapatid, hindi yun ang kinakount. Yung kinakount natin, yung kinakount ng Diyos, yung faith natin. Tama? Kapag meron tayong desire na gawin para sa Panginoon, dapat lagi tayong excited. Kaya, it's about time, mga kapatid, na lahat tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng confession sa Diyos. No? Hindi confession dito, ha? Sa Diyos tayo magko-confess. Amen. Mag-confess tayo, mamayang gabi, hihingi natin ang tawad sa Panginoon yung mga pagkukulang natin. Lahat tayo may pagkukulang. Di ba? Hindi ako naniniwala na meron dito na exempted sa mensahe ngayon. Tama? Sa mensahe ngayong umaga na ito, walang exempted kahit ako. Lahat tayo may pagkukulang, kahit ako may mga pagkukulang ako sa Panginoon. May mga kamalian pa rin ako nagagawa na nire-reveal ng Diyos na dapat ma-correct. At may mga kahinaan din ako na gusto kong, na lagi kong ipinagpipray na mapanagumpayan ko. So lahat tayo, mga kapatid, gusto kong dalhin, mga kapatid, sa inspiration na kung saan ay ma-confess natin yung ating mga hindi natin na-realize na
ang mga mali noon. Di ba? Yung mga pagkukulang natin sa Panginoon, ma-realize natin, ma-confess natin upang ay patuloy tayong makabalik sa order of God. So lahat tayo ay patuloy lang na makinig ng mensahe at tanggapin ang mensahe, mga kapatid. Correction. Hindi ako masyado ngayon sa doctrinal, Brother Felix eh. Brother Roger, hindi ako ngayon, wala akong doctrinal ngayon. Dahil sa tingin ko ay natapos ko na lahat yung mga doctrine na dapat nating talakayin, yung mga doctrine na dapat nating linawin, itama. Ngayon, it's about time na magkaroon tayo ng perfect realization sa ating mga buhay. Itong time of life. Amen? Makita natin yung time of life, mga kapatid, na mensaheng ito na kailangan natin mag-step forward. Amen? At isa dyan, mga kapatid, yung healing faith. Kailangan natin magkaroon ng enough faith for healing bago tayo mag-claim dito ng rapturing faith. Hindi pwedeng may rapturing faith ka, Brother Joel, na wala kang healing faith. Hindi pwede, Brother Rolly, na may rapturing faith ka na wala kang healing faith. Hindi pwede, Brother Roger, na may healing faith ka na may rapturing faith ka wala kang healing faith. Hindi pwede, Brother Aris, na meron kang rapturing faith pero wala kang healing faith. Hindi ako pwede na meron akong rapturing faith tapos wala akong healing faith. Hindi pwede, Brother Junel, na meron kang rapturing faith tapos wala kang healing faith. Amen. Kundi wala sa order ng Diyos. Wala sa hulog. So, kailangan, unang-una pa lang mga kapatid, magkaroon tayo ng enough faith for healing. Bago tayo magkaroon ng enough faith for body change. Amen? Kaya yun lang yung gusto kong dalhin sa atin dahil yung time of life, mga kapatid, hindi pwede na habang buhay ay mananatili tayo sa tinatawag na mababang antas ng pananampalataya. Kailangan mag-step forward tayo. Pero kailangan, bago tayo mag-claim ng rapturing faith, meron pala tayong healing faith. Amen? Yan yung kailangan natin, mga kapatid, na ma-realize. Yung tinatawag na healing faith. At maaaring sasabihin na ba, oh, gusto pala first full eh. Third full na, first full pa eh. Ang third full, mga kapatid, preaching to the lost. Sino gusto mag-preach sa lost? Sino gusto mag-preach sa lost? Ako ayoko. Bakit ako mag-preach sa lost? Sino ang nag-preaching to the lost? Magturo kayo sa Bible. Sino nag-preaching to the lost? Sino nag-preaching to the lost? Di ba? So, ang mas maganda, mga kapatid, mag-preach tayo, mga kapatid, na magkaroon tayo ng tinatawag na enough faith, lalo sa healing. Amen? Kaya, tayo ay manatili, mga kapatid. Amen? At nawa patuloy pagpalain tayo sa mga mensahe na to na dumarating sa atin, mga inspiration na message na to, na magtataas sa ating pananampalataya. Hindi para i-condemn. Tama? Ang mensahe na to sa umagang ito ay realization. Tama? Ma-realize natin yung mga unnoticed na mga nagagawa nating mali. Kailangan ma-notice natin, maitama natin. Dahil nga, sabi nga, maiksi lang ang buhay. Wala naman nakakaalam dito kung anong taon darating ang Panginoon. Sino dito magsasabi? Diba? Sino dito magsasabi na darating na ang Panginoon? Diba? Walang makakapagsabi kung anong araw, kung anong taon. Amen? Kaya, tayo umiidad na, ako ay 2 years na lang, mag-50 na. Amen? Kaya kailangan natin, makita natin yung ating mga, kailangan mayroong pagbabago. Amen?
meron tayong pagbabago sa ating tinatawag na buhay dito. Amen. Ano man ang mangyari, sino man ang mauna sa atin, mga kapatid, at least ay natapos yung ating time of life dito na kung saan nakita natin, mga kapatid, ang mensahe dito. Yung time of life. Siguro mag-isip-isip tayo na maiksi lang ang buhay natin. Ang isang araw sa Diyos, 1,000 sa tao, isang araw lang sa Diyos. Baka hindi pa tayo umabot ng isang araw. At sigurado walang aabot ng 1,000. Sa ngayon, si Moses nga 120 lang eh. Di ba? May 3 cycle siya. 40, 80, 120. Di ba? At ang mortality rate ngayon, mga kapatid, mababa na. Hindi. 30, 35, 40 yan. Kaya blessing na yung maabot ng 80. No? Katulad sa mother ni Mother Roger, Sister Cora, blessing yun, no? Na umabot ang edad ng kanilang mother na 80. Diba? O 80, 82. Nasa second cycle na. Diba? Bihirang-bihira na lang umabot ng third cycle eh. Bihirang-bihira na lang. Meron ba kayong nabalitaan dito? Nasa 120? Third cycle yun eh. Diba? Wala na, no? Yung 120 na umabot ng third cycle. Si Moses umabot ng third cycle. 40, 80, 120. Amen? Kaya, yun lang mga kapatid, ang isa sa mga gusto kong dalhin talaga sa umagang ito, yung realization ng time of life. Amen? Hindi pwede habang panahon ay for lifetime ay aasa lang tayo sa kung ano na yung sinabi ng doktor, kung anong, di ba? Kailangan meron tayong enough healing for faith. Kailangan napapractice natin yan, mga kapatid. Amen? Walang pananampalatayang patay. Lagi natandaan. Hindi ako naniniwala na may patay na pananampalataya. It's either may pananampalataya ka o wala. Dalawa lang. May genuine faith ka o wala. Yan lang. Pero yung patay na pananampalataya, wala. Amen? At I believe, mga kapatid, lahat tayo ay may pananampalataya. Amen? Lahat tayo may pananampalataya. Wala. Hindi ako naniniwala na meron dito na walang pananampalataya naman. Amen? Lahat tayo dito naniniwala ko, I believe with all my heart, lahat tayo may pananampalataya. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, mag-step higher. At siyempre, mag-uumpisa tayo sa tinatawag na enough faith for healing. So pag may enough faith for healing ka na, pwede ka nang mag-claim ng mas higher faith. Yung rapturing faith. Ang rapturing faith, mga kapatid, yan ay faith, enough faith for body change. Pero yan ay sa time ng resurrection pa. Amen? So God bless you all. I hope ito ay nagbigay sa atin ng inspiration. Pagpalain tayo ng Panginoon at muli, kapiling natin si Brother Roger, no? At siya ay nakahabol. Brother Roger, Brother Aris, God bless you at kayo ay